Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng ministeryo ito. Nagtotrompa kami, marami kami, makasama ko mga pastor. Aming sinasakyan ay bumunggo sa poste kasi may iniwasang tricycle na may lamang mga batang estudyante. So iniwasan niya yun, pumasok yung sasakyan namin sa loob ng poste. So marami kami sakay, pero ako, nasa hulihan ako yung masyado naapektuhan kasi mula doon sa hulihan, napunta ako sa harapan, humampas ako yung mukha ko sa bakal ng XLT. Mula doon, yung mga pastor kong kasama, sinabi nila na noong nangyari yun, sila lahat walang hindi nila maunawaan ano nangyari. That time, taranta yung mga pastor kong kasama, syempre, kasi patay si Pastora Evelyn death on the spot. Nakita nila may bleeding ang nose, ang eyes, ang bibig, ang tenga. Nag-bleeding ako, oo. Kaya taranta sila. That time, syempre taranta sila. Yung isang pastora na kasama ko, nagbukas ng cellphone, 3210, at tinawagan ng Apostol Renato Di Carillo, at sinabi niya, patay si Pastora Evelyn, na aksidente po kami. Ang Apostol, sabi niya, hindi patay yan. Lagay mo yung cellphone sa tenga niya. Ipagpe-pray ko siya. So, yung mga tao sa paligid, out of curiosity, nakaano na sila. Sabi niya, alisin nyo na dyan yan, lalangawin lang dyan yan, patay na, ano pagagawin niya, pagkakaguluhan lang kayo dito ng mga tao. Alisin nyo na dyan, dalhin nyo na sa morgue yan or what. E di, nung tinawagan ako ni Apostol, sabi ng pastora, nilagay daw sa tenga ko yung cellphone, right there and there, sumigaw ako. Sumigaw ako, kaya gulat na gulat lahat yung tao sa paligid na buhay ako. Daya yung mga pastor na kasama ko, amazed sila. Kasi one prayer, isang panalangin lang ang nangyari na buhay ang patay na katawan ng Pastora Evelyn. Hindi ko kaya ipaliwanag ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos doon, dinala nila ako sa Sacred Heart Hospital. Ayaw akong tanggapin kasi aksidente. Sabi nila, kailangan niya i-CT scan, kailangan niya ganito. Pero nagpili sila na kailangan lang namin first aid. Gawain ng Apostol nung gabi na yun sa Malolos. Pagkatapos ng gawain, diretso sa ospital ng Apostol, pinag-pray uli ako. Yung mukha kong basag, sobrang hindi ko kayang ipaliwanag. That day, na pinag-pray ako nung gabi, kinabukasan nagulat ang doktor, parang pinlansya yung mukha ko. Sabi ko, Dok, lalabas na po ako. Bakit? Asan na yung magang mukha mo? Asan yung basag na mukha mo? Asan na yung mga dumudugo sa katawan mo? I-CT scan ka pa, i-MRI ka pa. Sabi ko, lalabas na po ako. That day, lumabas ako, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng tagumpay mula sa Diyos. I am a living testimony na ang ministry na to ay ministeryo na punong-puno ng himala. I can testify na nangyari to sa buhay ko. Patay na buhay. Kahit mga pamilya ko, hindi sila makapaniwala. Kaya, ang ministeryo ito naging hamon sa buhay ko, sa pamilya ko, sa napakaraming tao, sa lahat ng tao sa bansang Pilipinas. At ako'y isang patotoo kung saan narito ako ngayon, hanggang ngayon, for all those years na naglilingkod sapagkat ako mismo ay nakaranas ng himala.